Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, nagkagulo na. Nako, Diyos ko po, martial law na. Delikado to. Grabe taong bayan, galit na galit na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Siyan mga kababayan, simulan po natin dito kay Atty. Claire Castro mga kababayan, no? Bigyan po natin ng reaction itong sinasabi ni Castro. Nako mga kababayan, ito na siguro ang pinaka-bobong komento na makikita mo ngayon sa social media. Diba? Sabi po kasi dito ni Claire Castro, no? Kitang-kita ang suporta ng INC kay Marcos Jr. Tingin natin na pinakita naman ng members ng INC. Nako, na sila ay laban sa korupsyon. Totoo, di ba? At yan din ang daan na tinutungo ng Pangulo. Aba? So wala tayong nakikita na hindi susuporta ng INC hindi susuportahan ng INC ang Pangulo. Kita nyo na yan. Bulag ka ba? Claire Castro, bulag ka ba? Or talagang ka lang, himod sa puwet ni BBM, diba? Kaya nga nagrally ang mga taong ito kasi ayaw nila sa korupsyon, sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Sino po ba? Sino po ba sa akala ni Castro, no? Ang ikinagagalit, no, ng INC. Okay? Kanino nagagalit ang taong bayan? Yan na lang po, no? Di ba? Sa gobyerno, sino po ba ang gobyerno? Sino po bang administrasyon ngayon? Amo mo. Di ba? Tapos sasabihin mo, taga-suporta yan ni BBM. Niloloko mo ba kami? Niloloko mo bang taong bayan, Castro? Ito na siguro talagang mabubuwisit ka kapag si Castro lang nagsasalita, mga kababayan. No? Hindi na makatotohanan yung mga sinasabi nyo. Adik ka ba? Tatanong lang Nagtatanong po tayo kung adik ba itong si Castro kasi kakaiba po ang kanyang analysis, no? Pag ganito ang analysis ng isang tauhan mo sa gobyerno, ay wala. Sabog ang gobyerno. Kasi hindi niya nakikita ang katotohanan di ba? Kapag ganito na hindi niya nakikita ang katotohanan, sabog ang gobyerno. Sasabog ang gobyerno mo. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Pero teka lang, eto, pasadahan natin yung mga nag-comment, no? At least basahin lang po natin. Assumption and illusion. Ayon po yan kay Ed Ab. Auntie Claire, when you say nothing at all. Ayan, napakanta tuloy. When you say nothing at all. Ayan. In your dreams, Ante. Assuming yan. In your dreams, Auntie Claire. Nako, in your dreams talaga kasi tulog pa yata ito Kalokohan na. Very clear. Very clear, Castro. Sayang rally nyo. Okay? Ano pong masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Nako, si Auntie Claire pa rin mga kababayan, pero eto sabi po dito ni Auntie Claire, nagpagamit si Saldico. Aba, kanino po? Nagpagamit si Saldico sa aking pananaw, kaya maaaring gamitin ito na baka lang na kapag mapalitan ang Pangulo sa pwesto, hindi ka uusigin. Nako po. Ay nako. Ano na sila, no? Tataranta na sila. Hindi na po nila alam kung ano ang sasabihin nila mga kababayan, no? Kasi biruin mo, si
si Saldico magpapagamit. Kanina naman siya magpapagamit. Ginamit nga siya ng presidente, di ba? Totoo ka, di ba? You're true. You're very true, no? Attorney Claire, nagpagamit talaga or si Saldico. Sino naggamit sa kanya? Si Speaker Martin Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Base po yan sa kanyang salaysay. Okay? Sabi po dito ng ating mga kababayan na tamang duda si Ante Claire. Gawain nyo kasi yan. Oo nga. Ayan mga kababayan, tamang duda. Daming tamang duda, Ante Claire. Sa bagay, gawain nyo nga. Para-paras po yung mga comment eh. Under oath, Claire Castro ba yan? Under oath ba yan si Castro? Sabi. Nakapanumpa ka ba daw? Kasi kapag si Saldico ang nagsabi ng kanyang pag-amin sa bayan, kailangan naka-under oath para, di ba, totoo ang lahat ng sasabihin niya. Dapat dito kay Ante Claire mga kababayan, sa bawat press briefing na gagawin niya, naka-under oath, no? Si Ante Claire. Total, abogado naman ito. Alam niya naman siguro ang meaning ng under oath or manumpa muna siya na pawang katotohanan lang ang sasabihin niya. Diba? Tama, di ba? O kayong mga mainstream media, sabihin nyo nga yan kay Ante Claire. Ante Claire, bago po natin simulan yung ating press briefing, kailangan nyo po punang manumpa na kayo po ay magsasabi ng pawang katotohanan at katotohanan lamang, di ba? Kasi minsan, out of this world na ang mga sinasabi. No? But, no one, no? From the senators, from the congressmen, no one, no, as the credibility ng mga pinagsasasabi ni Ante Claire, di ba? Kahit alam mo nang hindi totoo yung sinasabi niya, no, hindi ka pa rin nagtatanong kung, teka lang, totoo ba ito? Gobyerno kasi ito, in behalf of the president, ikaw ang nagsasalita. Kaya dapat pawang katotohanan lang ang sasabihin mo. Di ba? Yari ka, Castro, sa mga susunod mong sa mga susunod mong press briefing, manunumpa ka na ikaw ay magsasabi lang ng katotohanan. Aray ko po. Ito pa mga kababayan. Pasadahan po natin. Ako. Ito ito po mga kababayan, mga pulis. Okay? Yung mga pulis po mga kababayan ay pinaalis. Nako, ito mga kababayan, sa rally po ito, pinaalis po yung mga pulis. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto namin maging mapayapa. At gusto namin ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Biruin mo mga kaubayan, naka-red alert po ang PNP dahil po dyan sa peaceful rally ng INC. Di ba? Napakalaking question mark. Peaceful rally. Naka full alert. Anong red alert? Full alert pala mga kaubayan, no? Naka full alert yung PNP. Nung bagyo, hindi nga natin nakita ang mga nasaan yung pagiging alert ninyo nung bagyo? Diba? Ngayon full alert kayo dahil nag-peaceful rally ang INC. Naku naman talaga. Diba? Mapayapa ito. Nagpapagod kami sa gobyerno. May permit kami.
Hayaan nyo, mga kapatid, na umalis silang mapayapa. Hayaan nyo. Sa patensiko nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na mali. Kunat paano ang illegal. Ayan no, nag-aalisan na mga kababayan. Pahiya kayo no, ha? Pahiya kayo. So yan mga kababayan, no, pahiya po yung mga kapulisan. Tapos sasabihin ni Claire Castro na sinusuportahan ng INC ang presidente. Dahil anti-corruption din ng presidente. Anti-corruption ka nga, pero ikaw ang number 1 na corrupt. Diba? Anyway, ito pa mga kababayan, pasadahan pa po natin to. Ito po yung kuha as of 6 p.m. po mga kababayan, meron pong tinatayang 650,000 na ang crowd estimate na sa Quirino Grandstand para sa protesta kontra katiwalian ng Iglesia ni Cristo. Ayan, napakarami po mga kababayan, no? Ayan, no? Ba? Zoomin niya natin para mas makita niya yung picture lang kasi yung nano natin. Ayan, no? Ako, napakarami mong tao. Diba? Nako, pag ito ang lumusob sa Malacanang, talagang hindi na siguro ito makakabalik si President Bongbong Marcos Jr. Ano? Ha? Samantala, sa eto ganyan po karami 650,000 po ang sumusuporta anti-corruption. Pero, meron pong namataan mga kababayan ang ating mga netizens, no? Ito po ang balita. 4 na kababaihan nagdaos ng pro-Marcos prayer. Aba, teka lang Ayan, no? 4 na kababaihan nagdaos ng pro-Marcos prayer rally. Aba, 4 po sila, mga kababayan. Napakarami po. Eto, Auntie Claire. Auntie Claire, eto na po yung ano mo, sinasabi mong mga taga-suporta ni President Bongbong Marcos Jr. Excuse me po. Bongbong Marcos Jr. Isang maliit na grupo ng kababaihang Makamarcos ang namataang nagdarasal ng Rosario at sa Mindiola Feast Arc nitong linggo. Ito po yun kasabay po ng rally ng INC. Tila pangtapat sa 3-day rally ng Iglesia ni Cristo. Ano ka, nagpapatawa ba kayo? Ayon sa grupo, humingi sila ng gabay at kalakasan para kay Marcos Jr. Ayan. Ay, ang hina ng recruitment ninyo. Ang hina po, 4 lang yung dumalo. Nakatalikod pa. Mukhang nahihiya nga mga, ayan Mukhang nahihiya nga Mukhang nahihiya po itong mga kabayan, no? Sino bang hindi mahihiya? 650,000 ang estimated as of 6 p.m. ng peace rally, no? Anti-corruption rally ng iglesia, tapos kayo 4 lang. Yan ang pangtapat ni Auntie Claire. Nako, sana dinamihan nyo naman po. Bankrupt na? Or talagang nahihiya ng taong bayan na sumama sa mga kulukuhan ninyo? Diba? Tingnan nga natin yung komento. Yan, hirap pag di-updated sa social media hanggang ngayon. Baka akala nila yung style pa rin ni Marcos Sr. ang estilo ng pamumuno. Oo nga No? Bakit 4 lang? Napatanong tuloy si Jonathan Monares. Right? Sorry po mga sister, hindi madinig ang dasal nyo. Ayaw ng Diyos ng magnanakaw at sinungalin. Ayaw po yan kay Nining. Ayan. At eto pa. Saan na ba ang 31 million ni Marcos? Nagtago na ba sila sa kahihiyan? Ng kanilang iniidolo? Ayan ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto. Eto, panoorin na po natin yung video at bigyan po natin ng reaction. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang huwag muna tayong gumawa ng gulo dahil baka bigla-bigla na lang mag-martial law.
Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga political vlogger matapos din sumabog sa galit ng marami sa ating mga kababayan nang kumalat ang video ni Zaldico kung saan ay kanyang pinangalanan ang pinaka-mastermind sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, marami sa ating mga kababayan na nagsasabi na baka ginagawang pagkanta ni Zaldico ay isa palang parte ng kanilang plano. Ginawa lang ni Zaldico ang pagkanta upang sa ganon ay mas lalo pang magalit ang marami sa ating mga kababayan. Marami sa ating mga political commentator ngayon ang nananawagan sa marami sa ating mga kababayan na dapat ay kumalma lang ang mga Pilipino at iwasan ang gumawa ng gulo dahil baka bigla-bigla na lang mag-declare ng martial law ang kasalukuyang gobyerno. Matatandaan kamakailan lamang noong panahon na bigla-bigla na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nagalit ang marami sa ating mga kababayan. Ngunit ang panawagan ng dating Pangulo ay mag-relax lang ang mga Pilipino at huwag gumawa ng gulo dahil kapag dumating ang puntong maraming mga Pilipino na ang nanggugulo at hindi na makontrol ang gobyerno ay baka bigla-bigla na lang itong mag-martial law. Kaya ito ang pinanghahawakan ng marami sa ating mga political commentator, kaya sila ay nananawagan din na huwag gumawa ng malaking gulo, lalong-lalo na sa palasyo kasi baka maisipan ng kasalukuyang gobyerno na mag-declare ng martial law. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, alam na alam kong abot langit ang galit ninyo ngayon. Miski ako gusto kong sumigaw sa galit kasi harap-harapan na tayong niloloko ng gobyernong ngagba. Ginagawa nila tayong tanga at bobo na para bang ininsulto nila tayo. Sobrang kawawa na mga Pilipino kaya huwag tayong gumawa ng isang hakbang na mas lalo magpapakawawa sa atin. Alam kong galit na galit kayo pero dapat pa rin nating pakalmahin ang ating mga sarili upang sa ganoon ay makaisip tayo ng tamang hakbang na gagawin para mawala na sa kanilang mga pwesto ang mga magnanakaw, abusado sa kapangyarihan at mga politikong nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala sa galit, gusto kong mapanagot na agad ang gobyernong ngagba. Pero ayaw kong bigyan ng bala ang gobyernong ngagba at sa bandang huli, tayong mga Pilipino pa rin ang kawawa. Kaya kahit galit na ako, gusto kong sumigaw sa galit at magwala ay hindi ko pa rin gagawin kasi tumatak sa isip at puso ko ang panawagan ni Tatay Digong noon na huwag gumawa ng gulo dahil baka martial law. Ayaw kong maulit-ulit ang nangyari noon na kawawa na nga mga Pilipino ay lalong kinakawawa pa ng gobyerno. Kaya kahit galit na ako ay dapat mag-relax pa rin at mag-isip ng isang tamang hakbang para mawala na ng tuluyan ang mga politikong nagpapahirap sa ating mahal na bayan. End quote. Natin ang opinion, reaction ngayon, itong unofficial Bato Solid supporters na post. Ombudsman Remulla gustong makausap ng personal si Zaldico. Bukas ang opisina ng Office of the Ombudsman na pinamumunuan ni Ombudsman Boying Remulla kung sakaling gusto nitong ilabas ang kanyang mga nalalaman sa anomalya sa flood control project. Sa isang pahayag, hinimok ni Ombudsman Remulla si Ko na umuwi sa Pilipinas at ipresenta ang mga ebidensya na hawak nito. Ito ang pahayag ng Ombudsman. Matagal nang bukas ang pinto ng Ombudsman sa kanya. Matagal na rin namin hinihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos. At kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot, malinaw naming sinasabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Ang kaligtasan ng isang testigo ay mahalaga sa katotohanan na hinahanap natin. Yan ang pahayag ng Ombudsman. Ito ang panawagan niya, Ginoong Ko, umuwi kayo. Isumiti ang inyong salaysay, ipaberipika ang inyong mga pahayag, sumailalim sa parehong proseso na pinagdadaanan ng lahat. Yan ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Okay. In fairness, itong pahayag ng Ombudsman is very professional ang dating. Gusto ko ang dating. Hindi katulad dito sa sinasabi ni, si Auntie Claire Castro. Ipa-verify muna sa
NBI, maring artificial intelligence yan, imposibleng siko yan. Kautsu-utsuhan. Ano naman sabi ng palasyo, si PCO Secretary Dave Gomez? Those are baseless accusations. So umuwi kayo. Panumpaan ang inyong salaysay. Walang silbi ang inyong kuhan. Wala. Sino pa ang mga nagsasalita? Si Senator Ping Lacson. It has no probative value. Duda pa siya na I'm not defending the president. Hindi daw niya dinedepensa ng presidente. Kaya sabi niya, why would the president insert that big amount sa BICAM kung kaya niyang insert sa NEP? To me, ang dating sa akin Senator Lacson is defending the president. Yan ang dating sa akin. Although, sinabi niya hindi niya dinedepensa ng presidente. Ano pa? Ito, the worst. I hope totoo ito na pahayag ni Senator Soto kasi nabasa ko lang post Kitty Duterte. Sabi ng Senate President, wala na silang maloloko. Napag-utusan lang siya, meaning si Saldico. Napag-utusan lang siya ng dating administrasyon para malinis ang pangalan nila o malinis ang pangalan ng Duterte. That's the worst statement sa isyong ito. There is no way ng mga Duterte ngayon, Vice President ba, Tatay Digong, sinong mga alyado, na utusan nila si Saldico. May mga idea na sinasabi na ito daw si Saldico ay DTS yan dati. Dahil DTS yan dati, pwedeng utusan ngayon. That's the worst statement. Okay. Kaya, salamat naman itong ganitong statement ng Ombudsman. Bukas ang opisina. Ang tanong, kasi ang issue dito, yung safety. Sabi ng abogado ni Saldico na hindi babalik si Saldico dito dahil may threat sa buhay niya. Bago siya nagsalita, parang hindi ko yan pinapaniwalaan, yung threat sa buhay. Ngayon, na nagsalita na siya, 100% ako naniniwala na delikado ang buhay ni Saldico kung babalik siya dito sa Pilipinas. So, salamat naman sa assurance ni Ombudsman Remulla na they will protect him. Ang tanong dyan, mga kaubayan, kung totoo ba talaga? Kung totoo ba talaga itong sinasabi ni Remulla, no? Baka mamaya kasi alam naman po natin 'to no? Alam naman po natin 'to. Ombudsman na 'to ngayon pero tuta pa rin ito ni Marcos. 'Di ba? Tuta pa rin po ito ni Marcos, mga kaubayan. Gaano katotoo itong sinasabi ni Remulla, 'di ba? May magtiwala ba si Saldico? Ipasakamay ba niya ang buhay niya sa Office of the Ombudsman? I don't think so. Kasi, ito, perception lang Kaya inilagay ni PBBM si Remulla dyan as ombudsman, again, perception lang ito. Para depensahan si Marcos. Kaya, sa tingin ko, never na magtiwala si Saldico na magpresenta ang kanyang sarili, magbigay ng salaysay sa ombudsman. Never yan na mangyari. Tingnan natin mga comments. People who reacted. Sandali ito. 13,000 people ang nag-react. 12,000 ang tumatawa. 930 ang galit. 598 lang ang nag-like. So halos 1% lang ang naniniwala o sumasang-ayon sa pahayag ni Ombudsman Remulla. 99% galit or tinatawanan lang siya. So, anong akala nyo kaya Saldico, no? Anong akala nyo dito sa mamang ito? Itong mamang ito, di ba? Anong akala nyo dyan? Bobo, di ba? Alam niyang ang nag-appoint kay Remulla, no? Ay si Marcos. At ang kinokontra niya ngayon ay si Marcos. Sa palagay niyo po ba magtitiwala itong si Saldico? Siyempre hindi po, mga kaubayan. Hindi naman yan pinanganak kahapon lang. Mas matalino pa nga yan sa atin sa ating lahat, 'di ba? Kasi biruin mo napaikot niya yung 'di ba? Sa tulong niya, 'di ba? Dahil sa katalinuhan nilang magnakaw, nakapagnakaw sila. Tapos ikaw ganun ka agad dapat hindi ka magtiwala sa kapwa mo magnanakaw, Saldico dapat hindi ka magtiwala sa kapwa mo magnanakaw. Yan ang tandaan mo lagi Kasi pag nagkaroon sila ng pagkakataon, no? Talagang taasin ka talaga nila, 'di ba?
para hindi ka na makapagsalita. Yan lang po yun eh. Anyway mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.